Nagkita sina Jacob at Esayo. Natanong ni Jacob na dumarating si Esayo kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya ay patakbong sinalubong ni Esayo, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ng magkapatid nang makita ni Esayo ang mga babae at mga bata. Itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod din si Leah at ang kasamang mga bata, at saka tapos-tapusay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esayo. Ano naman ang mga kawan na nasa lubong ko? Tanong ni Esayo. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esayo, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lang iyan. Sinabi ni Jacob, hindi, para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos. Hindi ako kinapo sa anumang bagay, at hindi niya tinigilan si Esayo hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo at ako nang mauuna sa inyo, sabi ni Esayo. Sinabi ni Jacob, ang mga bata ay mahina pa. Inalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung kayo'y magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayoy, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esayo. Hindi na kailangan. Labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon, ay umuna na si Esayo papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor, na ama ni Shechem, sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar na tinawag niyang Elohe Israel, na ang kahulugan ay El ang Diyos ng Israel.